Inuulan po ang halos buong Luzon dahil sa low pressure area. Yan yung kulay pulat dilaw sa mapa. Kapag pumupula po, mas malakas po ang ulan. Pinaiigting din yan ng hanging habagat na baka magpaulan hanggang sa weekend. Tutok lang dito sa Balitang Hali para sa pinakabagong ulat panahon at advisory mula sa Pag-asa. Bukod po sa halos magdamag na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ramdam din ang sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, pinalala ng pag-uulan ng traffic kaninang umaga. Sa ulat po ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB, naging madulas ang kalsada dulot ng masamang panahon. Ang ilang commuter, mahigit 30 minutong naghintay ng masasakyan. May mga napilitan na lang maglakad. May mga motorcycle rider namang sumilong muna sa mga footbridge at ilalim ng flyover kahit pinagbawal na yan ng MMDA. Sa Bicolandia, ramdam din po ang epekto ng low pressure area. Bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat sa Birac, Catanduanes kagabi. Nakabantay na ang mga opisyal ng barangay sa mga lugar na mabilis bahain. Sa Catbalogan, Samar, binaha ang ilang barangay kasunod ng malakas na ulan. Sa isang bahay sa barangay San Andres, umabot pa hanggang ikalawang palapag ang baha. Naghandang lumikas ang ilang taga-barangay at barangay Payaw dahil biglang tumaas ang tubig sa creek. Humupa naman ang baha makalipas ang 3 oras. Ayon sa Pag-asa, direktang epekto pa rin yan ng low pressure area. Update na tayo sa low pressure area at kabuang lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center. Kasama si Katrina Son. Katrina? Salamat, Rafi. Mga kapuso, maulan ngayon sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa binabantayang low pressure area at sa pinalakas na hanging habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA sa Philippine Sea sa silangan ng Luzon. Dahil din sa LPA, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, Sorsogon at ilang panig ng Northern Samar. Tatagal ang babala hanggang 1:00 ngayong hapon. Asahan pa rin ang pag-ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, partikular sa Luzon. Pinaalerto ang ating mga kapuso mula sa banta ng baha o landslide. Ulanin ding muli ang Metro Manila hanggang mamayang gabi na yan, mga kapuso, ha? Rafi? Katrina, magiging bagyo ba itong binabantayan nating LPA? Rafi, sa pinakahuling datos ng Pag-asa kagabi, sinasabing maliit pa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Maya-maya, maglalabas na ng bagong advisory ang Pag-asa at ihahatid natin iyan agad-agad. Pero inaasahan bang magtutuloy-tuloy na yung ganitong maulang panahon hanggang sa darating na weekend para sa mga maglalaba tulad ko? Mula mamayang gabi, Rafi, inaasahan na madaragdagan ang mga lugar na maapektuhan ng LPA at ng lumalakas na habagat. Hindi lang iyan sa Luzon, kundi maging sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Samantala, mga kapuso, maulan man, muli pang bumaba ang water level sa Angat Reservoir. Base sa monitoring ng Pag-asa na itala ngayong araw, ang 178.03 meters na antas ng tubig sa Angat. Mas mababa iyan kumpara sa 178.21 meters kahapon. Sa kabila niyan, ayon kay Engineer Patrick James Dizon, Division Manager ng MWSS, nakatutulong ang pag-ulan nito magdamag para mapabagal kahit papaano ang pagbaba ng water level sa Angat. Bahagyang tumaas ang antas ng tubig sa Ipo at Binga Dam, habang walang pagbabago o pinagbago sa San Roque Dam. Patuloy naman ang pagbaba ng water level sa Lamesa, Ambuklao, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Ako po si Katrina Son. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.
Mga kapuso, alam niyo ho ba na kapag maulan, kasunod na ang baha sa ilang lugar. Kaya ingat-ingat din po tayo sa leptospirosis na nakukuha sa ihi ng dagang humalo sa tubig baha. Sa tala po ng DOH, mahigit 170 ang nasawi sa leptospirosis. Mula sa halos 1,700 na mga kaso sa unang 6 na buwan ng 2023. Mas mataas po yan ng 65% kumpara sa parehong panahon noong 2022. Pinakamaraming naitalang kaso sa Mimaropa, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Metro Manila at Bicol Region. Paalala po ng DOH, panatilihing malinis ang paligid at iwasang lumangoy o lumusong sa maruming tubig o baha. Agad ding magpakonsulta sa doktor kung may mga nararanasan ng sintomas tulad po ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Naku, maulan na naman, partner. Oo Pero nga. ito nga di ba? Nawawala ng tubig sa gripo ang ilan nating kapuso. Yan na nga, mas lalong hirap ko yung mga nakasalalay sa tubig, yung operasyon ng kanilang hanap buhay. Naku, totoo yan. At sinabi mo pa, no? Eto ha, kaya silipin na ho natin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Hindi pansamantala kundi pansamantagal na water interruption tuwing hating gabi hanggang madaling araw. Malamang na yan daw ang realidad sa negosyo ni Neil Aquinde dito sa Samson Road sa Caloocan. Basta lagpas hating gabi na, mawawalan na ng tubig sa gripo ng kanyang pamorningan na kainan. Natatambak tuloy ang mga hugasin. Kakaunti lang kasi ang dala nilang mga water container. Hindi na rin sila muna makagamit na totoong mga plato, kutsara at tinidor para tipid sa huhugasan. Malaki sir, yung operation sobrang mabagal kasi hindi kami makapaghugas, and then sa expenses nagkaano kami ng mga paper plate, so dagdag expenses yun. Meron naman kaming ipon sa bahay, so dinadala namin dito. Kabilang ang Samson Road sa Caloocan sa mga maapektuhan sa daily water interruption na isasagawa para tipirin ang supply ng tubig sa Angat Dam. Kahit tag-ulan kasi, below 180 meters na lang ang elevation ng tubig sa dam. Mas mababa na ito sa minimum operating level. Kaya ibinaba na ng MWSS ang raw water allocation sa 48 cubic meters per second. Bukod sa Caloocan, apektado rin ang iba pang sakop ng Camanava area, ang Malabon, Valenzuela at dito rin sa Navotas. Ang graveyard shift na kainan ni Mel Villanueva sa North Bay Boulevard sa Navotas, nawala ng supply ng tubig alas 11 ng gabi. Sakto ito sa pagbubukas ng kanyang karinderya. Pahirap ito sa pagluluto at paghuhugas. Hindi raw niya alam na may water interruption. May abiso po, kaya lang nung nakaraan hindi nawalan, tapos ngayon pong gabi nawalan. Kung kailan walang abiso. Nag-iipon na lang po bago po mawalan ng tubig. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bantay presyo po tayo para sa mga mamamalengke ngayon. Sa latest monitoring po ng Department of Agriculture, 36 hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Depende po yan sa klase. Sa isda naman, ang bangus nasa 150 hanggang 240 pesos kada kilo. Ang galunggong, 180 hanggang 260 pesos. At ang tilapia, 105 hanggang 160 pesos. Ang karneng baboy, nasa 270 hanggang 380 pesos ang kada kilo. 150 hanggang 200 pesos naman ang manok. Ang presyo naman po ng gulay, eto na, 100 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng repolyo. 180 hanggang 240 naman ang carrots. Ang patatas, nasa 80 hanggang 160 pesos at naglalaro po sa 150 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas at yung 120 hanggang 170 naman sa puti. 120 hanggang 160 pesos naman po ang bawang. Bantay sarado ng Department of Agriculture ang kilo-kilong mishandled at expired na karneng nasabat sa Bulacan. Inihahanda na rin ang reklamong isasampa sa may-ari ng warehouse. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Heto ang mga karneng binabantayan ng Department of Agriculture para wag maipuslit sa merkado. Mga karneng nasabat sa isang bodega sa may Kawayan, Bulacan dahil nakasalansan lang sa sahig, una sa sirang packaging at nakasusulasok ang amoy dahil nabubulok, mishandled o expired na. Bantay sarado dahil hindi raw basta madidispose dahil bibigyan ng pagkakataon ng may-ari na patunayan na hindi smuggled ang mga ito. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung sino siya. Patuloy rin ang inventaryo sa halos 200 kilo ng hot meat na tinatayang aabot sa 35 million pesos ang halaga.
expired and being repacked and sold. Kaya ito po yung nakaka-alarm dahil po hindi lang smuggling ang issue dito but food safety. Nakakatakot dahil kung ito po yung binabenta online, hindi po nakakasiguro ang ating mga consumers. Habang hinihintay ang tugon ng may-ari, ay nihahanda na rin ang mga reklamong posible niyang harapin. Is in close coordination, not only with BOC, but with NMIS. Dahil anything that has to do with frozen meat and food safety, yan po ay nasa jurisdiction na po yan ng Department of Agriculture. Nagkasa na rin ng sariling investigasyon ang may Kawayan City Agriculture Office at Business Permits and Licensing Office. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update rin po tayo sa sitwasyon ng mga motorista at commuter sa Quezon City. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, dito tayo ngayon sa Araneta Avenue sa Quezon City at dito ay medyo tumila na yung ulan. Kaninang umaga, dun malakas ang ulan at nagigit nga tayo sa ilang bahagi ng Quezon City at dahil sa pag-uulan ay nahirapan yung ilan nating mga kababayan na sumakay. At sa bahagi ng Commonwealth ay inabutan natin na tiyagaan ang pag-aabang ng mga masasakyan ng ating mga kababayan. Sabi ng mga pasahero, madalang daw ang pagdating ng mga sasakyan tulad ng mga Jeep at UV Express. May nakausap pa tayong t-shirt na matagal-tagal din naghihintay at nag-aabang ng masasakyan, paeskwelahan, mabuti na lamang at wala nang pasok ang mga bata. Tinatapos na lamang nila yung kanilang mga grades. Ang ilan naman sa mga libreng sakay na bus na sumasakay. Sa abiso ng Quezon City Risk Reduction and Management Council, asahan na raw ang pag-ulan sa mga susunod pang mga oras. Mag-ingat sa mga madudulas na kalsada, natakaw aksidente. Posible rin daw ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Ngayon, Connie, sabi natin kanina, mabahain itong Araneta Avenue. Pero sa awa ng Diyos, kanina, habang yung pag-uulan ng umaga, ay hindi naman to binaha. At sa kasulukuyan, ay nagkakaroon ng dredging operation ang Metro Manila Development Authority dito sa Talayan Creek kasi ito yung problematic na area, no? Ang kalaban ng MMDA dito ay yung lupa dito sa creek at syempre yung mga basura. Kapag nabara ito ay doon nagkakaroon ng mga pagbaha. So tuloy-tuloy itong ginagawang dredging operations, bahagi na rin ng mga paghahanda nila sa pagbaha ngayong tag-ulan. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Bago pa man makaranas ng pag-ulan ng ilang lugar sa Luzon, ramdam ang kakulangan nito sa lugar sa norte. Sa Aurora, nanuyuna ang mga sakahan. Halos mamuti at magkabitak-bitak ang mga sakahan dahil sa kawalan ng patubig. Partikular na apektado ang tagtuyot sa mga barangay ng Tinib at Kulat. Nangangamba ang mga magsasaka na tuluyan ng masira ang kanilang mga pananim kung hindi roon magkakaroon ng sapat na pag-ulan. Bilang paghahanda sa El Nino, humiling ang National Irrigation Administration ng ilang gamit sa Department of Agriculture para sa patubig sa mga probinsya. Ayon sa NIA, kailangan ng water pumps at shallow tube wells sa mga sakahan. May action plan na rin ang bawat field office nila sa bansa. Kasama riyan ang pagsasaayos ng water delivery schedule at paggamit ng mga pananim na drought-resistant at mabilis tumubo. Regular din daw na nagpupulong ang mga field office para sa iba pang hakbang upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa mga sakahan. Samantala, isang ipo-ipo ang namataan ng mga taga-Baybay Leyte. Nakita yan sa dagat nitong Lunes ng hapon. Kwento ng kumuha ng video, tumagal ito ng halos 10 minuto. Ayon sa Pag-asa, posibleng nabuo ang ipo-ipo dahil sa localized thunderstorm. Paalala ng Pag-asa sa mga mangingisda, delikadong pumalaot sa mga ipo-ipo para daw iyang higanteng vacuum. Sa mga rider na sumisilong sa mga overpass at iba pang struktura tuwing umuulan, bawal na po yan kung kayo'y pagmumultahin, sabi po ng MMDA. Bukod sa posible kayong maaksidente, makakasagabal din daw yan sa trapiko. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Araw-araw milyong-milyong mga sasakyan ang bumabiyahe sa Metro Manila. Kung mga motorsiklo lang ang bibilangin, aabot sa 1.2 milyon ang nasa mga kalyeng Kamaynilaan araw-araw.
Pinakamarami sa Commonwealth Avenue, sa Quezon Avenue at sa kahabaan ng EDSA. At kapag biglang bumuhos ang ulan, napipilitan na maraming rider na sumilong kung saan man abutan. Ang posibleng resulta, baradong traffic o aksidente. Unang-una, delikado rin po para sa kanila. Imagine niyo nasa highway ka, titigil ka doon, pwede kang masagasaan or mabangga pag hindi ka napansin ng ibang nagmamaneho ng sasakyan. Pangalawa, nagkokos po siya ng traffic. Sabi ng MMDA, pwede pang mamultahan ang rider ng 1,000 piso dahil maituturing itong obstruction sa kalsada. Meron naman daw ligtas na masisilungan ng mga rider, ang mga motorcycle laybay na 2021 unang pinasinayaan. May mga sign naman sa mga ito para maalerto ang mga rider. Bukod dito, may isa pang kinukonsidera ang MMDA. Kakausapin po natin yung mga gasoline stations. MMDA na po ang maglalagay ng mga tents para doon po sila sumilong. Natuwa naman dito ang ilang rider. Para sa akin, maganda naman kasi bihira lang ganyan, ma'am, yung ihintuan ng mga tao. Bigla kasing ihinto, tapos biglang baka maaksidente sila. Kaya mas maganda yung may talaga, ma'am, may masisilungan para mapagsuot ng kapote. Malaking tulong din po ito, ma'am, para sa mga rider namin kasi isa to, ma'am, nasisilungan namin pagka malakas yung ulan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa traffic at pagbaha sa Metro Manila ngayong maulang panahon. Kausapin natin si MMDA Chairman, Attorney Romando Artes. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong tagapanood. Opo, may mga areas na po ba kayo, mga kalsada na monitor na hindi na madaanan dahil binabaha? Meron lamang pong isa sa ngayon, pero pahupa na rin po. Yun pong sa SLEX, sa May Parañaque, sa Misan Valley. Nung ating pong, although wala po yan sa jurisdiction ng MMDA, tayo po ay nakipag-ugnayan sa SLEX at sa LGU ng Parañaque dahil yung pagtukod po ng traffic ay umaabot na dito sa EDSA Magallanes. At ganoon din daw po sa northbound ay sobra na rin po ang haba ng traffic. It appears po na merong isang kumpanya dyan na gumawa po, na may ginagawa na natamaan daw po yung drainage system ng SLEX at ng DPWH. So nire-repair pa raw po itong drainage na ito kaya hindi makatudalo yung tubig. Kaya nag-cause ng pagbaha na hindi na po madaanan kagabi pa. So humihingi daw po yung naka-damage ng another week para po magawa. All other roads naman, kung ganyan lang po yung ulan, although mahaba na mahina, hindi naman po nagkokos ng pagbaha. At wala po kaming na-monitor na iba pang pagbaha na hindi nadadaanan sa ngayon dito sa buong Kamaynilaan. Yun na, banggit niyo po na kumpanya naka-aksidente at natamaan yung drainage system. Na-coordinate po ba ito sa MMDA para at least pag ganito, at alam nyo na may ganitong insidente at makatulong kayo sa traffic management dun sa area? Opo, unang-una po nagpadala na rin kami ng flood control team para po nga aralin yung kung ano po ang naging sanhi. Ganon din po, nagpadala din po tayo ng enforcers para po tumulong to manage the traffic. Ang problem lang po talaga, medyo mahabang panahon yung hindi siya madaanan completely. Kaya wala rin po magagawa yung ating mga enforcers. Opo. May ilang lugar pa rin po sa Metro Manila na konting buhos lang ng ulan ay nagbabaha na. Dahil pa rin ba ito sa baradong drainage system? Ano pong solusyon natin dito? Opo, yung isa pong major dyan ay yung pong dito sa May Araneta Avenue na naapektuhan din po ng construction ng Skyway. Nakipagpulong po tayo last week with LGU ng Quezon City at noong pong contractor noong Skyway. At hinahanapan na po ng permanenteng solusyon. More likely, kailangan pong i-jet blast dahil apparently yung iba pong mga drainage system ay nabarahan ng semento. Kaya hindi makadaloy ng mabilis yung tubig. Ganon din po dito sa Cubao area. May pump naman po tayong ikinabit dyan para alisin yung tubig dyan sa lugar na yan. Unfortunately, paulit-ulit po namin nililinis.
pag po may bara, hindi po mabomba ng ating mga pumps yung tubig palayo doon sa lugar na yan. Kasi medyo mababa po maraming karsada na ang tuloy ng tubig dyan sa area na yan, sa may Cubao at sa Cubao. Chairman, matagal ng problema yung mga ganito na may construction tapos sa magbabara mula dun sa construction site. Alam ko, nung mga nakaraan, may mga penalty po ito kapag nangyari. Meron ho bang gagawin din kayong ganito? Opo, pinag-uusapan naman namin po yan ng DPWH dahil ang mga permits po niyan ay galing sa DPWH. Yung sa amin naman po, traffic permit lang ang kinukuha. So, yan po ay pinag-uusapan and for sure, DPWH will impose the necessary penalty po. Okay. Kailan po masisimulan itong plano niyo mang gumawa ng integrated drainage system sa NCR? Tanong lungsod po yung unang makikinabang dito. Holistic yung approach natin dito, Rafi. Buong NCR yung aaralin. Nakipag-meeting po tayo sa World Bank nung isang araw at kasama po yan sa napag-usapan. At maganda po yung reception nila doon sa ating proposal. Uupuan na lang man po siguro namin ng DPWH dahil pagtutulungan po namin yan. Ang mga LGUs naman po ay on board na dito. In fact, I think 2 weeks ago, nag-scoping na kami. At natutuwa naman po yung mga LGUs na ipatupad para nga po integrated, hindi yung dito sa LGUA, 3 meters wide, 2 meters deep. Pagdating doon sa LGUB, 1 meter wide, 1 meter deep. Hindi po makakadaloy yung tubig pag ganyan. So ito po magiging komprehensibo. So masasabi ko po na walang specific na mauunang makikinabang. Kung hindi, lahat po sabay-sabay ay makikinabang dito sa proyekto. Pag-usapan naman natin yung bagong gawa nyo pong state-of-the-art facility ng MMDA. Nagagamit nyo po ba ito ngayong maulan ng panahon? Yes, nagagamit na po siya. In fact, yung atin pong ITS, flood control monitoring, tsaka yung mga traffic monitoring po natin ay ginagawa na ngayon dito sa atin. Naka-mirror naman po yung sa old metro base natin or command center. So, nagagamit na po yan ngayon. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at magandang araw sa inyo. Si MMDA Chairman Romando Artes. Samantala, ang nahuling buwaya sa Eastern Samar at ang bagong silang na sanggol na tinangay sa Pampanga. Sa Balitang Probinsya, hatid ni James Agustin. Sa Angeles, Pampanga, nakuhanan sa CCTV ang isang babaeng may kargang sanggol na tila nagmamadali lumabas ng ospital. Napagalamang hindi siya ang ina ng sanggol, kundi ang employer ng bagong panganak na babae na itinago sa pangalang Rona. Kwento ni Rona sa pulisya, lumuwas siya sa Pampanga mula sa Puerto Princesa, Palawan. Pinangakuan daw kasi siya ng trabaho at tulong sa gastusin ng employer niya. Pero 2 araw matapos mga anak ni Rona ay tinangay na ng employer ang sanggol. Nagpanggap daw ang babae bilang guardian para mailabas sa ospital ang sanggol. Sa tulong ng CCTV at mga dokumento, natuntun siya ng pulisya at nabawi ang sanggol. Maharap sa reklamo ang suspect. Nang tanungin ng mga pulis, sinabi raw ng suspect na tinangay niya ang sanggol dahil gusto niyang magkaanak pero hindi niya kayang magbuntis. Imbes na isda, buwaya ang nahuli sa isang fish cage sa Kinapondan, Eastern Samar. Ayon sa mga mangingisda, akala nila nung una ay butiki lang ito. Mahigit 1 metro ang haba at nasa 50 kilo ang bigat ng buwaya. Na-turn over ng buwaya sa Regional Office ng Department of Environment and Natural Resources. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ng Tape Incorporated ang reklamong copyright infringement at unfair competition na inihain ni Vic Soto, Joey De Leon at dating Senador Tito Soto sa Marikina Regional Trial Court. Sabi ng abogado ng Tape Inc., wala raw silang ginagawang copyright infringement. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, ang pangalan, disenyo at logo ng Itbulaga ay isang trademark at hindi saklaw ng copyright. Ang Tape Incorporated daw ang may hawak ng registration ng trademark na Itbulaga. Kaya hindi raw sila maaaring sampahan ng reklamong infringement dahil sila ang may-ari ng trademark. Kasama rin sa reklamo ang GMA Networking. Sabi ng kumpanya, i-refer nito ang reklamo sa legal counsel ng network. Matatanda ang umalis sina Tito, Vic and Joey at iba pang host ng Itbulaga kasunod ng hindi pagkakasundo sa Tape Incorporated
na isang block timer sa GMA. Ito naman, pampagood vibes na balita mula po sa Negros Occidental. Sa isang moving up ceremony, hindi lang mga estudyante ang binigyang pagkilala, kundi pati ang isang aso. Ayan o, sa isa pong paaralan po yan sa barangay Codcod, San Carlos City. Kwento po ng uploader, nag-decide ang mga guro na bigyang pagkilala ang asong si Janjan na parang, natakot pa nung una. Kinilala po siyang Security Guard of the Year. Ang kwento ng mga guro, nagsisilbi raw ng escort si Janjan Connie sa tuwing pumapasok. Sila o umuwi galing sa school. Rumuronda rin daw sa gabi si Janjan para naman sa mga guro na natutulog sa school tuwing Lunes hanggang Huwebes dahil malayo yung kanilang uuwian. Ay, talaga naman. Ang Pampag-good galing. vibes yung mga ganyan. At saka I'm sure, no, kung nakakapagsalita lang si Janjan, magte-thank you yan ng husto. Oo nga. Babae o lalaki kaya si Janjan? Oo, mukhang lalaki. Talagang bantay sarado. Galing! Congrats! Todo bigay sa pagsasayaw. Ayan, no? Yan po ang ibinida ng senior high school students ng Makilala National High School sa kanilang graduation day. Hindi rin matanggal sa kanilang mga mukha ang ngiti sa special day nila. Pinangunahan pa sila ng dalawa nilang kaklase. Mga kapuso, tumaas ang posibilidad ng binabantayan nating low pressure area na maging isang bagyo. Kung sakali, tatawagin iyang Bagyong Dodong. Base sa 11 AM advisory ng Pag-asa, namataan ang nasabing LPA 160 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Posibleng tumbukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa mga susunod na araw at tatawirin nito ang landmass sa kasunod na tutumbukin ang West Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility. Mga kapuso, medyo mataas daw ang uncertainty sa forecast kaya manatiling tumutok sa update ng Pag-asa sa mga susunod na oras at mga araw. May pa-teaser si BTS superstar Jungkook para yan sa kanyang upcoming single na 7 featuring American rapper Lato. Kasama niya sa teaser video ang Korean actress na si Han So-hee. Tila magkaaway ang dalawa sa isang restaurant pero muted ang audio. Bukas, July 14, ilalabas ang 7. Babalik sa Manila si GOT7 member Bam Bam. Sa September yan para sa kanyang Area 52 World Tour. First World Tour ito ni Bam Bam. Nag-debut siya as a solo artist noong 2021 sa EP na Ribbon. Last time na nasa bansa si Bam Bam noong 2022 para sa K-Pop Masters concert kasama si fellow member Jackson Wang at grupong Treasure. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulan na naman, kaya tiyak na ang mga maglalaba, tulad ko, pahirapan na naman sa pagsasampay. Ay nako, kung naghahanap po kayo ng diskarte para mapatuyo agad ang mga sinampay, eto na. Tinanong po namin ng ilang netizens sa kanilang tips, ha? Si Rio, nilalagyan ng suka ang huling banlaw para kahit sa loob ng bahay, nakasampay ay hindi nangangamoy. Ayan. Tinatapat niya rin daw ang mga damit sa electric fan. Eto naman ang tip ni Elvis Valderrama. Siguraduhin hindi dikit-dikit ang mga sampay para syempre nga naman mabilis matuyo. Pagpipiga naman ng husto sa damit bago isampay ang diskarte ni May Nueva. Kung kaya, ilagay ang mga damit sa mataas na sampayan at pahanginan buong gabi. Ayan, mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan. Siyempre tungkol sa iba't ibang issue yan, ha? Kaya kung gusto nyo rin po kayong may maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga kapuso, pinag-iingat ng Department of Science and Technology ang mga dumarayo pa rin sa Bulkang Mayon para po mag-ATV rides. Ang importante ay wala sila doon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at may sapat na distansya at dapat ay nakasubaybay at tumututok sa pagmamonitor ng DOST-FIVOX.
Ayon po kay Secretary Renato Solidum, bukod kasi sa pagsabog, delikado rin ang pyroclastic density current o mabilis na paghulog ng mga bato kasama ng ibinubugang lava ng bulkan. Sa ngayon, hindi pa naman daw nila inirekomenda ang palawakin ang 6-kilometer danger zone, pero pinaghahanda na rin po ang mga nasa kalapit nitong lugar. Nauna nang siniguro ng mga nakausap naming ATV operators na binago na nila ang ruta ng mga rides at palayo na rin daw ito sa bulkan. Pinaikli rin nila ang mga ride. Tukoy na raw ang mastermind sa pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, itinuturing na ng case solved ang pananambang sa photojournalist na si Joshua Abiad. Ito ay dahil na-aresto na nga ang isa sa mga suspect at isinampa na ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila. Sabi ng QCPD, ang dating chairman pa rin ng Pasay ang itinuturing nila na mastermind sa nangyaring krimen na meron daw records sa drugs. Na-recover na rin ng QCPD ang jacket na ginamit mismo ng shooter ng tambangan nga itong si Abiad. At natuntun na rin ang kotse na ginamit nila at lahat daw nagamit na yun na na-recover ng QCPD ay isa subject sa forensic examination. Nakuha nila ng sasakyan na yan sa Nueva Ecija at na-trace na daw yan, bagamat nagkaroon na ng palitan ng plate number dahil tampered na raw ito dahil bago pa raw pumasok ng MCX nung nangyari ang krimen ay pinalitan na rin ito. Maraming pinuntahan nga daw yung kotse bago ito makarating sa Nueva Ecija. Nakuha Rafi ang nasabing sasakyan sa may-ari mismo ng kotse na asawa ng isa sa mga suspects na nagsilbing driver ng grupo. Nagulat nga raw ang may-ari na nasangkot pala ang kanyang asawa doon sa nangyaring krimen. Sa ngayon, Rafi, nagpapatuloy ang manhunt operation hindi lamang doon sa mastermind na sinasabi ng dating chairman kundi yung iba pa na nasa 6 pa na mga suspect na ngayon daw ayon sa CCTV ay meron na rin daw silang lead. Ongoing na rin daw ang kanilang cross-matching doon sa nakuhang baril sa nauna ng shooter na naaresto noong nakarang linggo para malaman kung ito nga ang murder weapon. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Si Karma, well then I am misery and I will never let you be happy or successful. Hindi ako natakot sa'yo noon. Hindi pa rin ako natatakot sa'yo ngayon. Kaya Moira, bring it on. Sino ba naman ang hindi maha-high blood sa intense scenes sa top-rating afternoon prime series na abot kamay na pangarap? Lalo na sa karakter na si Moira Tanyag, played by Pinky Amador. Ang numero 1 tinik sa lalamunan ni na Carmina Villaruel bilang Lines at ni Jillian Ward bilang si Annalyn. Para malaman niyang may asawa siyang demonyo! Walang hiya ka, demonyo ka talaga! Kinaiinisan man si Moira ng mga manunood para kay Pinky. Nakakatuwa na marami ang affected sa kanyang role. I take it as a huge compliment. First of all, I think it's part of the job. That just means the storytelling is very effective. Tanggap din ni Pinky na may mga manunood na pinepersonal ang kanyang karakter at binabash siya sa social media. There was a netizen na nag-tweet ng hashtag, hate the character, love the actress. So we took that on and we decided to educate the community. And so far naman, marami namang nakakaintindi na parang, oo, naiinis ka, oo, naka-high blood ka. Pero parte lang yan ng isang buong kwento. Puring-puri din ni Pinky ang mga bida sa serye. It's my first time to work with Jillian. And she is just the sweetest, most talented, most generous person. And that's what I can say dun sa tatlo naming bida. Lahat sila magagaling, mababait. I've missed her. We were together in a movie 36 years ago, Magdusa Ka. So para kaming dalawang tita na matagal na hindi nagkita, ganon. Mag-iisang taon na sa September ang abot kamay na pangarap. Kaya naman sobrang happy si Pinky at ng mga kasamahan niya sa serye dahil sa success nito. Tuwang-tuwa kami dahil we never expected the show to last this long and to rate this well. And I think we're all so humbled na kami yung show na napili nilang
subaybayan at suportahan. And we're also very happy because we're also get a chance to work with people that we actually really like. Lar Santiago ang nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kawalan ng respeto o pambabastos, yan po ang reaksyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa viral video po yan ng isang drag queen na nag-perform na nakasuot ng katulad ng Poong Nazareno at umaawit ng remix version ng Ama Namin. Ayon sa Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs na si Father Jerome Ceciliano, mockery at profanity ang ginawang performance ng drag queen at social media personality na si Pura Luca Vega. Anila, sagrado ang dasal at kasuotan at ang imahe po ng puon na hindi dapat gawing katawa-tawa. Hati naman ang reaksyon ng netizen sa viral video. Sagot ng drag queen, hindi niya intensyong bastusin ang Panginoon. Para bawas hassle, inilunsad ng Bureau of Immigration ng e-services sa ilang transaksyon ng mga pasahero sa eroplano. Online na ang pag-apply at pagpapa-extend ng visa, dual citizenship application, waiver for exclusion at pagbabayad. Inaasahan ng BI na mas magiging mabilis at madali na ang biyahe ng mga pasahero, lalo na para sa mga banyagang turista. Para masimulan ang transaksyon, gumawa ng account at mag-login sa e-services website ng BI. Good news naman sa sports, 10 medalya po ang inuwi ng ating mga atleta sa 3 taekwondo events sa Queensland, Australia. Si Josel Lynn Ninobla, 2 ginto at 1 bronze ang ipinanalo mula po sa Oceania Open POMC Championships, World Taekwondo President's Cup, Oceania, at sa Australian Open. Si Patrick King Perez naman, 2 silver at 1 bronze. Tig-1 gold at bronze medal naman ang iniwi ni Kurt Brian Barbosa. Bronze din po para kay Arven Alcantara at Alain Kiano Ganapin. Congratulations sa inyong lahat! Samantala, eto naman, K-League ang feels na hatid po ng prenup shoot ng isang couple dyan sa Davao City. Kasi naman, Connie, malaki drama yung ginawa nilang paandar. May twist pa pala. Yan po ang prenup shoot ni na Claire Calvo at Dave Lasay. K-drama fan daw kasi ang bride. At naglaro rin sila ng lato-lato. Aba, ang ganda Rafi. Hindi naman daw yan planado pala. Kwento po ni Claire, nagkataong may dalang lato-lato ang kanilang photographer. Sinubukan nila ito dahil curious sila. Hindi naman nila akalain na papatok pala ang kanilang prenup. Ikinasal po na sila noong June 28. Kakatuwa naman, di ba? At least naging viral yung kanilang prenup. Naging mas memorable. Yung lato-lato na talaga yan, no? Kung saan-saan na napunta at naging bahagi na. Ito, bahagi na ng kanilang buhay yan, di ba? Dahil prenup magiging memorable yan sa kanila. At hindi nila makakalimutan ang lato-lato forever dahil dyan. Kakatuwa naman. At mga kapuso, naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA Integrated News Teams, mag-subscribe lamang po sa youtube.com/GMA News. At para sa mga kapuso natin abroad, napapanood po na muli ang Balitang Hali sa international channel na GMA Live TV. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.